Hello, hello, hello! Magandang tanghali po sa inyong lahat at welcome po sa Pinay in Taipei Vlog. Nagpalit po ako ng pangalan ko, pati po sa YouTube pinalitan ko na po. Pero Alma pa rin po, Alma Evan Vlogs pa rin po. Pareho pa rin po, shout out po sa una ko pong viewers, si Benjel Villanueva. At sa pangalawa ko po, hindi ko po kilala, nakita ko lang po. Yan. Shout out po sa 7 viewers ko po. Magandang tanghali din po sa inyong lahat. Magandang tanghali din sa iyo, Maro. Shout out kay Maro Selle. Yan. Shout out kay Jennifer. Shout out kay Matet Fernandez. Shout out kay Jessa Pedrosa. Ayan po, nandito po ako sa may laundry. Ayan. Nakikita niyo yung tower. Nakikita ko na yung tower ngayon. Tapos, ayan po yung sa baba. Nandito po ako ngayon sa ano. Shout out kay Matet Fernandez, shout out kay Ramel, shout out kay Rochelle Ramos, shout out kay Carvin Cases Villanueva, shout out kay Ams Atuan. Nakakalungkot lang po kasi nga Friday po ngayon, tapos buong mundo talaga nagkakagulo po sa Omicron. Tapos sana naman po yung bagong variant na IHU na discover pa nung November last year, sana hindi naman po pumasok sa Pilipinas, hindi pumasok dito sa Taiwan, at sana mawala na lang ng parang bula. Shout out po kay Ivy Kalandingan, shout out kay Rosemary, shout out kay Realyn, shout out kay Emma Pangsyon, shout out kay Sophia, shout out kay Leia Garcia, shout out kay Josephine Villanueva, shout out kay Jonaline Domingo, shout out kay Love, shout out, yan, nakakalungkot po, nakakalungkot ang nangyayari po sa buong mundo po. At ibig ko sabihin, baka mamaya kasi nga sa dami ng case ng Pilipinas, baka baka mamaya biglang mag-announce si Duterte ng martial law, di ba? Kasi ang titigas ng ulo ng tao sa Pilipinas Yung iba lang po yung iba hindi ko po nilalahat Yung iba lang po. Alam naman po natin na pandemic, sana naman kung naghanda tayo at nung nagpasko at nagbagong taon, sana pamilya na lang po, wala nang ibang tao na Yan. Kung mag-a-announce po si Duterte ng martial law, di kawawa ang Pilipinas, talagang wala pong labasan. Talagang hindi kayo pwedeng lumabas pag nag-martial law po. Diba? Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, mag-stock po kayo ng pagkain. Lagi kong sinasabi pala hindi ko pala sinabi sa inyo. Sinabi ko pala sa mga kapatid ko na wag nilang kakalimutan. Teka, may pumapasok na lamok. Wag nilang kakalimutan na mag-stock ng pagkain. Lagi kong sinasabi sa kapatid ko na yung mga pinadadala kong mga delata, may mga purpose yan. Hindi yan inuulam araw-araw. Kakape po asawa ko. Hindi po inuulam araw-araw ang mga delatang pinadadala ko sa kanila. Kaya lang sinabi ko sa kapatid ko dahil pang-emergency talaga ang mga delata. Pasensya na kayo kasi katatapos ko lang din tingnan ko muna itsura ko sa salamin kasi katapos ko lang po mag-exercise Nag 30 minutes po ako sa elliptical. So, yan. Hello po, shout out po sa 28 viewers ko. Pasensya na po kayo kasi medyo Kaya lang kasi nakakalungkot lang po talaga, 'di ba? Yan lang. Ganap muna ako ng magandang ko sa aking mukha kasi hindi pa po ako naliligo. Katatapos ko lang po kasi. Teka lang. Ganap muna ako. Kasi kakahiya naman pong humarap sa inyo na ganito itsura ko Lagi nyo sasabihin na, si Ma'am Alma na to. Hindi man lang nag-aayos Teka lang. Kailangan ganap muna ako na maganda-ganda naman po para gumanda-ganda ako. Diba? Ayan. Tama na yan. Hindi, nag-exercise po ako. Galing po ako kasi mag 30 minutes po ako Kaya ganito po ako. Ganito po ang aking itsura kasi 30 minutes po talaga. 30 minutes lang. Mamaya na po yung 30 minutes ulit. Yan.
Ako din, Miss Alma, kape-kape is my life, walang pinipigil or basta magkakape ko. Tama lang po yan, para hindi po tayo may stress. Kung ano po yung, kung ano yung bawal, palagi, di ba, yun nga po masarap, di ba? So, gawin niyo po lahat kung anong gusto niyo gawin, di ba? Yung makakapagpasaya po sa inyo, di ba? Kasi buhay po natin, hindi po natin alam. Tapos, kaya lang nakakalungkot lang din kasi nga di ba yung mga nangyayari, yung mga pandemic po. Hindi pa po ako kumain ng lunch, kumain po ako ng late ng breakfast po. Kumain kami late 10. Yan, coffee's life po talaga. Katatapos ko lang kasi kaya hindi pa po ako magkakape. Yan. Oo, tipid-tipid po. Nako, kung wala po kayong yung pag-o-order ninyo sa mga Shopee na yan, Lazada, kahit po mura po yan, kahit 20 pesos po yan, dapat po, kung hindi nyo naman po kailangan, wag nyo na pong bilhin. Kasi po, ang 20 po ay mahalaga. Diba? Kung bibili lang po kayo ng Shopee, Lazada, unahin nyo muna po yung pag-i-stock ng pagkain. Pag-i-stock po ng pagkain, yung mga mahalagang bagay na alam nyo po na hindi na po kailangan pang lutuin ng pangmatagalan. Ibig ko sabihin, yung pag-stock ninyo ng mga, wag naman po puro instant noodles. Ibig ko sabihin, mag-stock po kayo. Mag-stock kayo ng bigas, mag-stock kayo ng mga gulay, mag-stock kayo lahat-lahat po. Kaya nga, di ba, kung may bakuran kayo, dapat po magtanim kayo. Magtanim kayo ng mga gulay. Kung ano lang po talaga ang kailangan nyo sa panahon po ngayon, kung ano lang po ang kailangan natin ngayon, yun lang po ang dapat natin binibili. At yun lang po dapat po yung konting pera na hawak natin ay itabi po natin yan. Kasi nga, mga asukal dilata, wag na rin po kayo mag-stock ng asukal, dahil hindi nyo naman kailangan ng asukal matet. Gatas para sa mga anak mo kung may mga anak kang ama. Kaya maganda din po talaga, ma'am, pananim na gulay, ma'am. Totoo yan, Sophia. Talagang maganda po. Kaya lang syempre nga po, di ba? Kasi medyo malaki ang case sa Pilipinas. Baka mamaya nga, magbago isip ni President Duterte, di ba? Kaya nga, di ba, sinusulong ngayon yata ng mga Senate yung bigyan yata ng 15K ang bawat yata vaccinated na pamilya. Yun yata nabasa ko. So, sana naman na matuloy yun. Kung sakasakaling mag-announce si President Duterte ng martial law, mabigyan niya muna lahat yung mga tao ng mga talagang kahit 15K, makabili man lang sila ng mga bigas, ng mga ulam, makapag-stock, di ba? Hanggang katapusan. Kung ang martial law hanggang katapusan, edi meron, di ba? Kaya sana po hindi po kayo bili ng bili kasi mag-stock kayo ng mga gamot, mag-stock kayo ng mga yung mga mahalagang bagay po. Yung mga talagang po, di ba? Oo, talaga. Dapat po mabigyan lahat para makapag-stock po ng pangangailangan. Oo, kasi di ba, alam niyo naman, pagka nangyari ang martial law, wala talagang lalabas. Walang asin lalabas, hindi pa talaga kayo pwedeng lumabas. So, dapat, yung mga basic na mga na mga emergency, na mga kung paano po yung mga, marami po na dapat inaalam po ninyo. Kaya nga po hindi ko kayo ganong pinapapanood ng video ko. Wag na kayong ganong manood ng video ko. Manood po kayo ng mga pang-emergency na video kung paano sa pamilya nyo po. Syempre po maraming mangyayari dahil kung magla-lockdown, kung magma-martial law, ibig ko sabihin maboboryo po kayo sa loob ng bahay, lalo na po yung mga taong hindi sanay na naka-stay sa loob ng bahay. So sa magmula January 9 hanggang katapusan, isipin niyo po kung anong gagawin ninyo, kung mag-isip kayo. Sa mga bata po, bigyan niyo po sila ng mga laruan, wag po puro mga gadget. Hindi po advisable ang mga gadget sa bata. Palaruin niyo po sila ng iba, kumuha kayo ng ibang maglaro kayo ng ibang laro, wag puro gadget, wag mga puro cellphone ang ibigay niyo sa anak niyo. Lalo na yung mga bata po. Po mga teenager naman,
ayan, pabayaan mo sila mag-cellphone, mag-gadget sila. Pero kung ibig ko sabihin kung ano naman ang kung ilang taon ng bata, paglaruin nyo po na ibang laruan po. Kung may mga Lego kayo, yung mga may mga toys, yun na lang po. Wag po mga cellphone. Yung cellphone po, lagi nyo pong i-charge yan. Yung cellphone ninyo, wag nyo pong ilolobat. Kailangan nyo po yan. Kailangan nyo yung cellphone na yan kasi kailangan nyo yan dahil kung nyari nga matuloy man kung ano man ang ni President Duterte, di ba? Dapat kailangan nyo yan dahil tutunog po yan. Alam nyo naman yung emergency, di ba? Papatunogin ng mga yung dambana, kampana, dambana tuloy. Kampana. Tutunog po yan pag may emergency talaga. So dapat alam nyo po yan. Yung mga kampana na yan, pag ibang tunog po, dapat alam nyo yung mga tunog ng mga kampana. Na pag-aralan nyo po yan. Hindi lang po yung palagi kayo nood-nood ng live, nood-nood ng mga tawag dito. Hi ma'am, newber po. Shout out po sa 46 viewer ko. Kampana nga, nag-ano ako sa dambana. Kampana. Yan, kailangan alam niyo yan. Na tapos kung mawala ng kuryente, ang dapat mga flashlight ninyo, yung mga, alam niyo naman yung battery, di ba? Yung battery, pwede niyo pong pasinagan sa araw para magamit niyo uli. Kasi ako ganun ang ginagawa ko. So, dapat ganun po. Ganun po dapat ang ginagawa ninyo. Dapat lagi po kayong nakaano sa balita ngayon kasi nga ang dami-daming nangyayari. Dito nga, ang daming ang case dito sa Taiwan. So, wala pa so far, hindi pa nag-a-announce ang government ng Taiwan na mag-a-alert 3. So, nakokontrol pa nila. Katapos ko lang magugas. Ako naman katapos ko lang mag-exercise. Nag-ano po ako ng 30 minutes. So, yun po yung ginawa ko ngayon. Mag-iingat. Hindi lang po ako. Mag-iingat po tayong lahat. Hindi lang po ako. Ang sinasabi ko po sa inyo ay para po sa inyo. Itong inaano ko po sa inyo, yan. Yung mga kapatid ko, di ba, ang dami, pagka nagpapadala po ako ng box, ng balikbayang box, sinasabi ko sa kanila, yung mga dilata na yan, kaya ako palagi nagpapadala ng dilata dahil may purpose po yan. Na hindi dapat kinakain araw-araw po. Di ba? Kaya, sa ating lahat, hindi lang po sa akin, hindi lang po sa amin, sa inyo rin po, sa ating pong lahat, mag-iingat po tayong lahat. Lahat po tayo, saan man po, tingnan nyo po. Sa US, ang taas-taas ng case a day. Umaabot sila ng 1 million. O, di ba? Ang anak ko po, nurse ko po, ang anak ko pong babae, frontliner po, nurse po ang anak ko. So, yun. Sana may mga stock na food. Yan. Kaya dapat, lagi po kayong, ingatin po kayo, ma'am. Alma, mag-lock po dito Manila, ma'am. Oo, nababasa ko. Nababasa ko po ang Pilipinas. Naka-update po ako sa lahat po ng mga balita sa buong mundo. Kung alam nyo lang po. Kung alam nyo lang talaga na pagkagising ko po, talaga po yun yung una kong inaano. Binabasa, ina-update ko talaga yung mga news. Nanonood ako sa TV. Talagang po. Diba? Mag-lockdown po dito Manila, ma'am. Mga tapos po yata yung US, meron ng tinatamaan. Oo, marami po. Mahirap na din ngayon sa Pinas, ma'am, lalo na yung tungkol sa population girl. Yun nga, Sophia, yun nga yung yun nga ang naging naging daan para gumising lahat ng mga LGU, di ba? Kasi yung mga talagang mga nakaupo sa mga hindi talaga nila, kumbaga sa gobyerno kasi sa atin, puro pera-pera kasi. Binabayaran, ito mo nangyari tuloy. Ang nangyari tuloy yung si Poblacion Gear, tingnan mo. Ang dami niyang hinawaan, nagkagulo ngayon sa Pilipinas. Parang mas malo na ma'am, sa katulad ko pong single parent labandera, wala pong pambili ng stock ng bigas at gamot po ang need po ng dilata. Yung madali pong ang mga magsilbing lesson sana yun sa lahat. Sana, yung nga, Sophia, na nga po.
Kaya nakakaano po kasi na ano lang po ko eh. Kasi katatapos ko lang pong tawag dito, mag-exercise nga eh nakatanggap po ko ng isang ano sa kaibigan ko sa Pinas. Sa kaibigan ko po, sabi niya nga na baka daw ano nga sa Pinas. Yan yung mga lockdown, yan nga kung mag-aano nga si Duterte, 'di ba? Oh. Kaya nakakatakot po, kaya kailangan po mag-stock na po kayo ng mga pagkain. Mag-stock po kayo ng pagkain, mag-stock po kayo ng gamot. Mag-stock po kayo ng pagkain na good for hanggang first week ng February. First week ng February o hanggang katapusan ng January. So, dapat yun po ang anihin po ninyo. Shout out po sa 49 viewers. Sa Diyos lang dapat maniwala at matakot, hindi sa COVID. Okay lang po yan, Ayara. Pero kami po takot po kami sa COVID. Kasi yung mga hindi po naniniwala sa COVID, respeto lang tayo. Kasi kami po naniniwala po kami doon. Kasi sa pamilya ko po sa US, marami na pong tinamaan. So, kami naniniwala po at naniniwala din po kami sa Diyos. Ako naniniwala din po ako sa Diyos. Kaya nga po dinadasal ko nga po palagi na talagang mawala na po yung COVID. Kasi kung hindi lumabas si COVID, wala na tayong pandemic. Hindi sana nangyayari ito sa buong mundo. Hindi po sana tayo malaya po sana tayong nakakalabas, malaya tayong nakakapunta sa mga lugar na gusto nating pasyalan, malaya tayong nakakayakap sa ating mga mahal sa buhay, di ba? Dito sana malaya din akong nandiyan sa Pilipinas ngayon kung wala po itong pandemic. Pero nalag si Miss Alma. No? Hello po sa 52 viewers po. Hello po. Kaya ang dami na pong nawalan ng trabaho, ang dami na pong kung magpapatuloy-patuloy pa rin po itong si COVID, wala po, lahat po lahat magsasara. Kahit nga po mga kumpanya, yung ibang mga kumpanya na po, nagsasara na po, marami na pong nagsasara na mga marami na pong nagsasara mga kumpanya. Maraming magugutom, marami po. Diba? Dahil lahat po ng mga ibang may pera, mga mayayaman, syempre, kaya nilang bumili, bibilin po nila lahat yung pagkain para po sa pamilya nila. Diba? Shout out po sa 51 viewers. First Friday po ngayon. Blessed Friday po sa ating lahat. At nakita nyo naman po, pinalitan ko yung pangalan ko dito sa FB page ko po. At pinalitan ko na rin po yung pangalan ko dun sa, sa channel ko po. Kawawa po talaga, lahat po. Hindi lang po maliliit na negosyo, lahat po magsasara. Diba? Good afternoon din po. Blessed Friday po sa lahat. Shout out po sa 43 viewers po. Yan. Katapos ko lang mag-exercise, kaya kailangan ko yung buto ko eh. Di ba? Tama po talaga. Kung hindi talaga walang virus, walang COVID, walang pandemic, di sana po nasa Pilipinas ako ngayon. Kaso nga lang, lahat po kasi meron, di ba? Merong COVID, meron pandemic, merong virus, kaya wala po ako sa Pilipinas. Di ba? Shout out po kay Monica Katipan, shout out kay Claire Lara Sabayan, shout out kay Yoli Rabino, shout out kay Abby Godoy, shout out kay Arlene Pedalino, shout out kay Nenita, shout out kay Ivy, shout out kay Rhea Esico, shout out kay Judy Ann, shout out kay Jennifer, shout out kay Adeline, shout out kay Margaret, shout out kay Albert Alday, shout out kay Kia Maureen, shout out kay sino pa? Maricel Vito Cruz. Shout out kay sino pa? Kay Brenda, shout out.
Kaya nga po, yun nga po, ma'am, magtanim-tanim po kayo. Shoutout kay Ashley Lacostales. Kaya nga po, kung meron po kayong mga paso sa bahay, shoutout kay Lea Garcia. Kung may mga paso po kayo sa bahay, ang gawin nyo po, tanggalin nyo po yung tanim ninyong halaman. So, kung naghiwa po kayo ng kamatis, kumuha kayo ng ilang mga buto, itanim nyo po doon. At yung mga sibuyas po, magtanim kayo, bawang, para hindi na po kayo bibili. Diba? Kung yung kangkong po, madali lang pong patubuin ng kangkong. Kangkong na gulay, napakadali po, napakadaling tumubo. O, tanim nyo po sa paso nyo. O, diba? Magtanim kayo ng talong, ng carrots, napakadali ng carrots na napakadali po ng carrots. Tapos ano pa, marami pong gulay, napakaano po sa atin. Madaling magtanim sa atin. Kung talaga pong masipag po kayo at talagang magtitipid po kayo, pwede na po. Ano sabi? Mary Rose is the best, nag-positive asawa ko August last year at symptomatic, nag-quarantine kami, kulang-kulang 1 month, di namin naramdam yung COVID, pero yung sakit sa bulsa talaga ang nagpa-down sa'yo, kaya keep safe sa lahat. O yan, basahin nyo po yung comment ni Mary Rose Esteves. O, basahin nyo po. So, kailangan po mag-iingat po tayo palaging lahat. Kailangan po, huwag niyo pong kakalimutan palagi ang maghuhugas ng kamay po ninyo. Lahat po na mahawakan ninyo sa labas, dapat nagsasanitize po kayo palagi. Pero hindi nga natin nakikita ang virus, so kahit anong ingat pa natin po ay tatamaan at tatamaan din po pa rin tayo. Hindi nyo napapansin, halos lahat ng buong tao parang positive na lahat sa COVID. Diba? So, kahit anong ingat pa rin natin, so, magdasal na lang po tayo palagi, di ba? Ano sabi? Misa, bakit po nung lahat po ng sign ng COVID naramdaman mo? Suob ng mainit, tubig, mesin sa labat, maraming tubig yun. Yung kinamot ko, gumaling po ako na ano. Tama po, ma'am, sanitize sa face mask po. Doble ingat po talaga. Talaga po. Si Ayara, sabi niya nga, nagano siya, suob lang, ganun-ganun. Ano sabi niya? Dama na mainit, tubig asin sa labat at may tubig yan yeah. Pero dapat, Ayara, yung ginawa mong yan, Ayara, Miss Alma, bakit po nung lahat po ng sign ng COVID, naramdaman mo, suob ng mainit, pero dapat yan, Ayara, ginawa mo lahat yan, pero dapat nag-isolate ka kung ginawa mo yung ganyan. Dapat nag-isolate ka sa bahay ng 14 days, dapat kung nagganyan ka. Kasi, dapat nagpa-test ka rin kung ginawa mo lang lahat yung ganyan. Kaya nga tingnan nyo. Kami magdadalawang taon na po dito kami sa Taiwan. Last year lang po kami namasyal. Ilan lang napasyalan namin dito sa Taiwan. Diba? Diba? Kasi nga po, Ayara, yung mga taong grasa, hindi naman din sila natitest. Hindi sila natitest, di ba? Yun nga yung laging inaano ng mga tao. Ayoko na pong anihin yan kasi ayoko pong makipagtalo sa inyo, yung tungkol dyan sa taong grasa na yan. Hindi pa nila tinitest ang taong grasa. I-test nyo po lahat ng taong grasa. Tingnan nyo po kung ano mangyayari. Di ba? Pero hindi, ayoko na makipagtalo po sa ganyan kasi kakatukuli ang dumating na tao sa makabangon tayo, biglang alert level na naman. Wala diba? Dito nga din po kaya nakakaano po, diba? So, kailangan po, wag na lang po kayong ma-stress. So, ang gawin nyo na lang po, kung magla-lockdown, mag-aano si Duterte ng alert 3, lockdown, martial law, gawin nyo na lang po ay mag-exercise kayo na mag-exercise sa loob po ng bahay ninyo. Gawin na lang ang gawin ninyo. Diba? Para hindi po kayo ma-stress.
Kausapin nyo na lang po yung mga anak nyo, magkwentuhan na lang kayo, maglaro kayo, magpa-games kayo, o di ba? Para masaya po na shout out po kay Robilen Tobias. Magkanta-kanta, yan, magkanta-kanta po kayo. Pero ano nyo muna kung okay yun. Shout out kay Lira, kung okay po na talagang magkakanta-kanta kayo. Baka mamaya bawal, di ba? Shout out po kay Richelle de la Cruz. Yun, di ba? Marami po. Alert for na po dito. Alert for na po. Alert for na po dito sa Quezon City. Walang stock na pagkain kaya bahala na po si Lord sa aming mag-iina. Wow. Alert for na pala kayo. So ibig sabihin nung baka nga alert for walang maingay. Nakakaano. Namamaos na po yung boses ko sa kakasalita po. Kakasalita ng isang oras. Pag nagla-live po ako ng isang oras, namamaos na po. Hindi naman po ako sanay makipagdaldalan ng 1 hour po. Ba? Tsaka galing po ako sa exercise . Kaya okay lang po yan. Ano yan? Ultimo mga bata nakikipagsiksikan ng walang mask. Hindi ako nagulat nang dumami ng case ng COVID dito sa Pinas. Naging kampante ang gobyerno at mismo mga tao sa mall. Ultimo, mga bata, tumpak ka dyan, mate Elisa. Talagang totoo yan. Halos lahat, nakita nyo naman. December, lahat ng bata dinala sa mall. Lahat ng mga bata. Dapat yung mga anak nyo po may mga allergy, dapat hindi nyo po dinala sa mall. Dapat hindi po kayo nagpakampante. Hindi talaga. Kampante lahat Di ba nga, sino ba yung, nakalimutan ko yung isang, yata ng DOH din, na baka dumami yung mga, ng bata. Ako, pang tagal ko sa manood sa YouTube at yan ang magwad sa live ninyo, Miss Alma, visit sa page ninyo. Maraming salamat po. Yun nga po yung issue, mami. Diba? Ba't daw pwede idala sa mall mga bata pero di pwedeng pumasok sa school? Kaya nga dinala nila yung mga dapat dalhin ninyo yung mga anak niyo po doon po sa sa park. Doon po para makapaglaro sila kahit papaano makatakbo, hindi po sa mall. Ang mall po hindi po sa bata. Kasi pag nakakita po ng laruan yan, mai-stress ka lang. Ano sabi? Ayara. Usap-usapan po magma-martial law po, sabi daw ni Duterte. Buti pa si Duterte, maraming pambili ng pagkain. Marami pong balit na tao kay Duterte ngayon, nakikinig lang po sa usap-usapan. Hindi naman siguro gagawin ni Duterte, Ayara, yung martial law kung hindi nga naging matigas ang ulo ng ibang tao. Hindi po yan. Pero ibig ko sabihin, gagawin siguro yan ni Duterte kasi nga yung maraming pwedeng anuhin dyan kung gagawin ni Duterte yung martial law Oo, yan, tama nga mate, tama. Pero dapat hindi nila talaga dinadala kasi po, pag pumunta ka po sa mall at magtatagal ka po sa mall, hindi po kayo sure na ang aircon po kasi sa loob, hindi naman po talaga hangin yan Hangin nga po yan, pero ibig ko sabihin, parang wala pa rin pong maano po, kailangan po talaga mag-stock kayo ng pagkain. Tapos, alam nyo naman po kayo sa sarili nyo, alam nyo naman po na dapat po talaga hindi po kayo nakikipagkita sa iba ninyong mga kaibigan, sa iba ninyong mga kasi hindi nyo naman po alam kung saan pumupunta yung kaibigan ninyo, yung kamag-anak ninyo, kung saan po, hindi po. Tapos mag-uumpukan kayo ng inuman, tagay-tagay, walang mga mas, wala lahat. Magbibidyoke. Dapat hindi po pero so far dito sa Taiwan, walang gumawa ng ganun. Nitong, sa bagay kasi, ewan lang namin kung gagawin dito ngayon sa magcha-Chinese lunar. Kaso tumataas po yung Omicron dito sa Taiwan.
baka hindi matuloy ang ano nila. Kasi usually every year, last year hindi natuloy yun. Di po natin masasabi yan, sobrang napakahirap po. Buti na lang kami nakapagsabayan sa mga ganun, takot din. Oo. Pero dapat po, bago mag-announce talaga po si Duterte ng ganun, dapat po ay talagang magbigay siya ng pinansyal na tulong sa mga tao. Tapos, talagang sabihin ni Duterte na ganito na magma-martial law at dapat bigyan niya ng pagkakataon yung mga tao makabili ng mga pagkain nila. Diba? O kaya naman, kung ayaw niya ng palabasin, dapat lahat po ng i-assign niya ng mga military, dapat sila ang mag-distribute ng mga pagkain sa mga tao. Dahil yun ang dapat gawin ni hindi yung nakakatakot nga po, mami. Talaga nakakatakot po ang martial law. Diba? Wala po talagang labasan yan. Talagang walang labasan po. Walang labasan. Talagang, kasi dahil talaga may magbabantay na po sa inyo. Sa lahat po na matitigas ng ulo, talagang mababantayan na po kayo. So, mahirap po yan. So, sana naman po, wag naman po sanang mangyari na magkagulo-gulo yung ibang mga hindi panig kay Duterte. Wala naman po sanang mangyari mga barilan o kung ano man ang madahas na ano po. Sana walang mangyaring ganun. Kasi nakakatakot po na na? Sana naman maging maayo kung talagang matitigas ang ulo. Sana naman, pero dito sa aming barangay, ewan ko lang. Oo, sana wala naman po sana. Walang mga ganyan na mangyayari po kasi mahirap po yan lalo pa ang mga tao sa Pilipinas. Kahit po na hindi lisensyado ang baril, may mga baril po sila. So, yung ibang tao po sa Pilipinas, yun po nakakatakot na magkakagera. Hindi naman magkakagera, Ayara. Pero ibig ko sabihin, magkakaroon nga lang talaga ng gulo. Siyempre, magpapanik buying ang mga tao. Siyempre, pag naubos, di ba yung iba, pag wala ng mahirap po. Mahirap pong pero sana hindi sana mangyari yung ganun. Na Kaya, magdasal na lang po tayong lahat na sana, wag naman po sana nga si Duterte ng martial law, pero kung nagde-declare man siya, sana naman po ay lahat ng tao sana ay nakapag-stop. At lahat ng mga walang natitirhan, kagaya ng mga na nasa squatter, yung taong grasa, dapat meron silang pagtutuluyan din yan. Hindi dapat sa labas. Diba? So, yun po dapat na pero sana wag naman. Diba? Wag naman sana magaya ang Pilipinas sa ibang bansa, sa mga ibang na pag ayaw ng gobyerno, pag ayaw nila sa gobyerno, talagang naggumagawa po sila ng riot. Kung natatandaan niyo po mga nangyari po sa US, yung mga riot, mga naglulut, lahat po. Pero parang nangyari yata yan doon sa Cebu. Sa Cebu ba yan? Hindi ko matandaan kung anong probinsya yon. Nung nangyari yun so sana wag mangyari yung ganun. Pagdasal na lang natin na sana maging maayos po. Maayos po ang buong mundo. Diba? Na kaya diba? Kung hindi niyo po kailangan, wag na po kayong umorder sa Shopee, wag na po kayong umorder sa Lazada. Kung hindi niyo naman po kailangan ng cabinet o mga kung ano-ano pa ba man din, mga pampaganda po, mga makeup po, mga wag niyo na pong orderin. Kailangan po magtabi po kayo ng pera, di ba? Tiwala lang po at dasal lang kailangan. Yes. Talagang kailangan, di ba? Nga IB sana all may form kami nung binigyan ng 2 piga na amo namin, tapos wala namang binigay na ayuda sa amin, tapos nagbigay taga-barangay sa amin, pinigilan nila, kaya 2 times kami. Mali naman yun, Ashley, mali naman yung amo mo. Tama po kayo, ang importante may bigas makain araw-araw. Imbis na order sa Shopee, magbili na lang kayo ng pagkain nyo. Totoo yan. Kasi ang dami-dami ko nakikita mga nag-order sa Shopee Hindi ko naman sinasabi na
na ano, maging practical ka po ngayong taon na to. Maging practical ka po ng mga nakaraang pa pong taon. Kung hindi mo kailangan, wag mong bilhin. Ang importante, meron ka pong natatabing pera. Importante, meron po kayong mga stock na pagkain. Ba? Ako, kinan nyo. Kaya nga diba, sabi ko sa inyo, nakikita nyo naman ako pagka nag-ano, lagi po ako may stock na pagkain. May stock po ako ng pagkain, may stock po ako ng mga gamot. Kung tutusin, marami po ako talagang gamot na naka-stock po. May bili po ako niyan. Nag-i-stock ako, nakita nyo naman kung gaano karami yung stock ko ng mask. Kung gaano karami yung stock ko sa wipes, di ba? Hindi po yun sa may pinambibili kami. Ibig ko sabihin, pero alam ko po ang nangyayari. So, alam din naman natin, di ba? Hindi ko na po binibili yung kung gusto kong bumili ng bag, hindi na po. Ngayon po iba na po yung kung ano yung importante, yun po yung binibili ko. Kaya nga po ibang mga gamit ko binibenta ko na nga po di ba? Ano kaya nga po, di ba? Na gaya ng sinabi ko sa inyo kahapon, kung sana nga lang, 'di ba? Kung sana nga lang natutulungan natutulungan niyo din po ako na sana tumaas ang viewers ko sa channel ko, tumaas ang subscriber ko, di sana po di makakatulong ako. Kaso nga lang talaga hindi po talaga ako pwedeng tumulong ngayon gustuhin ko man po kayong tulungan, magbigay ako ng konting po sa inyo, hindi ko po magagawa kasi nga po yung yung sa GCash ng pamangkin ko ay hindi pa po talaga pwede. Kupit po ata ang iba ang ibinigay. So sa mga kapatid ko po, hindi po nanonood yung mga kapatid ko. Wala akong nakikita mga kapatid ko kasi nagko-comment dito di ba? So kaya nga, nakita niyo naman ang dami-dami nagpa-party, nagpa-birthday party sa mga bonggahang mga event. Di ba last year, ang dami mga bonggahang event, marami mga nagpa-party talagang bonggang-bongga. Nakita niyo naman na dapat pamilya lang dapat wala nang ibang tao. Di ba? Kung magpapa-party ka ng kagaya ng ginawa nga ni Poblacion Guerre, kung magpapaparty ka ng malaking event, dapat lahat ng bisita mo nakatest sila dapat. Nakatest at dapat nakasuot sila ng mga face mask. In case, pagkakain at saka yung sa pagpa-picture, pwede. Pero kung nagpa-party ka ng malaki talagang event talaga, dapat lahat ng mga bisita mo dapat nakatest. Diba? Naka-test sila, naka-PCR test o naka-antigen, lahat dapat na umattend dun sa birthday na inano mo, di ba? Dapat ganun. Kasi para yung mga a-attend, secure din na, di ba? Dapat ganun, dapat ang ginagawa din sa pagkamalakihan ng mga event, ng mga birthday party, dapat talaga na yung iba na i-required na lahat ng bisita na magpapa-PCR test at saka antigen bago pumunta dun sa party na yun. Lalo na po yung iba, di ba? Kaya, pero magdasal na lang po tayong lahat. Huwag na po kayong ma-stress. Di ba? Wala po ako nakikitang nanonood sa kapatid ko po. Yan. Hindi ko po alam kung nasaan po yung mga kapatid ko. Correct, tama po yun man. Dapat nakatest kasi sa panahon ngayon mahirap. Napadaan lang po ko ano po yung topic. Wala nang party para di magkahawaan. Diba? Pero pwede naman kayong makahalubilo. Pero yun talagang kung sino lang talaga ang lagi ninyong kasama. Yun ang dapat ninyong Hindi yung pupunta ka pa sa isang lugar para lang makihalubilo. Kasi, di ba? Marami pong ako nakita mga pero thanks po sa sasagot. Marami dapat ganun na dapat Kasi sa US, ganun na rin yata ang ginagawa ng pagka malalaking event. Kung a-attend ka nun, kailangan meron kang nakapag-test ka ng PCR test, tapos yung antigen test yan. Dasal lang po tayo. Tama po, basta ako, ingatan ko sarili ko, naiinis ka lang na Kaya, di ba?
Kaya nga dapat mag-exercise na lang po kayo. O, 'di ba? Asan si Lenny? Kasi si Lenny, 'di ba, laging bumibili ng ulam niya sa labas, nag-iisip palagi kung anong ulam. 'Di ba? Ako dito lagi sa bahay lumabas lang po. Yan, pagka magsasalita kasi sila pagalit pa, 'di ba? Kaya mahirap po. Sa gutom po kami ngayon, mamamatay ni baby, hindi sa COVID pag natuloy po ang martial law. Hindi naman siguro, Ayara. Hindi ka naman siguro, pero dapat bago nga gawin ni President Duterte yan, dapat lahat ng mga barangay ninyo, lahat ng mga kung sino mga LGU, dapat po lahat po nakaano sila lahat na ganito yung mga bibigyan. Alam na po nila yan. Alam na po nilang gagawin nila yan. Pero sana po, wala po sana mga kamag-anak, kapatid, asa-asawa, yung pagbibigayan po ng mga ayuda. Hindi ba? Dapat po, wala po. Balak ng mga teacher face-to-face, pero wala na, malala na ngayon 2022. Nabi ko na nga sa inyo, di ba? Unang taon pa lang papasok sa Pilipinas. Marami pa pong mangyayari. Hindi ko na po sasabihin po sa inyo. Ang wala pong vaccine, Miss Alma, wala daw ayuda. Ayan. Kasi, di ba? Dati-dati naman kasi, sa bagay ako, alam nyo, ako takot din ako magpa-vaccine. Kasi marami ako nababasa sa vaccine. Di ba? Marami akong sinasabi na nababasa sa side effect ng vaccine po. Pero naisip ko na rin po, kung hindi po ako magpapa-vaccine, hindi po talaga tayo matatapos. Talagang mag-mutate po. So, ginawa ko, kahit takot po ako, talaga nagpa-vaccine na rin po ako. Na naka-booster na rin po ako. Kaya nga, tama yan, kung walang vaccine, walang ayuda. Totoo naman yan kasi yung ibang tao po ayaw magpa-vaccine, dapat talaga, talagang kung ayaw nila magpa-vaccine, tapos makikipagkita sila sa mga tao, ayaw nilang lalabas sila, hindi po talaga tama sa naman sa mga naka-vaccine. Binigyan naman kayo ng gobyerno kung saan naman kayo magpapa-register kung saan kayo, di ba? May mga ganun naman kayo na pwedeng puntahan ng vaccine. Pero Miss Alma, lahat ng positive ngayon, oo, lahat po ng positive, puro po baksinado. Oho. Pero need po talaga Oo, dito din, Rhea, lahat din dito, pati sa US, lahat ng mga lahat na nagpa-vaccine sa US, halos lahat, 99% puro mga naka-vaccine na, may booster pa. So, yun lang din na nakakapagtaka talaga. Tama sino ba to? Si Jennifer. Ako man, tuwing vaccine, kinakabahan ako, pero iniisip ko na lang matapos din ang turok kung oras mo. Tama si Jennifer. Si Jennifer, tama ka. Pag oras na po natin, oras na po talaga natin. So, kahit ano pong gawin natin, lahat naman po tayo ay may nakatagdang oras po dito sa mundo. So, Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan po tayo aalis. So, lahat po, wala naman pong masama, itry natin, di ba? Kung pa-shout out po, Miss Alma. Shout out kay Lenny De Los Santos. Speaking of Lenny, ano ulam mo, Lenny? So, lahat naman po tayo, may mga nakatakdang oras na po sa atin. So, pero una-una lang po tayo. So, pero dapat po lahat po ay no regrets na po tayo lahat. Lahat po dapat ina-accept natin. Kung ano man po yung mangyayari sa buhay natin, dapat accept na natin lahat. Lahat po. Lahat. Ba? Luto lang po, ha. No, bawal kang lumabas, Lenny. Sabi niya, ma'am, ang turo lang ni baby sa mo. Ang tag dito. Una kami din, ayaw namin magbabahan. Kaso naisip namin yung mga bata, kung di kami vaccinated, mas chance silang mahawa. Kaya nga po, ganun nga. Sensya na po, mama. Choppy po kayo sa signal ko po kasi. Okay lang po. Malabo ba? Malabo ba yung ko? Yan, lang po ako, nag-live lang po ako kasi yung friend ko nga,
na nabanggit niya nga po yung tungkol dun sa martial law na pinag-uusapan sa Pilipinas ngayon. So, na ano po ko. So, kaya nga kung ano nga po, at kung ano-ano't mangyayari, sana po mag-stock po kayo ng pagkain. Wag po kayong kampante lang po. Magandang hapon din po. Diba? Yung mga kapatid ko, hindi nanunood, walang nanunood sa kanila. Namaya pa pala. Shout out po kay Auring Castro. Gandang hapon din po. Salamat po sa palaging advice mo, ma'am. Walang anuman po, Benjel Villanueva. Narinig ko lang po kasi naano ko kasi nga yung kaibigan ko, alam niyo naman, ina-update niya din po ko. Tapos may mga ano din po kung mga kakilala po na nagtatrabaho po sa ospital. So nakikimarites po ko sa kanila sa mga nangyayari po. Yun. Mas maganda kung handa tayo sa mga pwedeng may mangyari. Sophia, oo. So sana lang pero kung mangyayari man ng martial law, sana naman ay sana naman mabigyan lahat ng tao sa buong Pilipinas po ng mga ayuda po na ano po. 'Yun, makapag-stock, makabili ng bigas. Yan. Kaya lagi natin tatandaan, kahit wala pong emergency, mag-stock po tayo palagi. Mag-stock. Yan po, turo po ng nanay ko yan sa akin palagi. Kaya kahit po nagtatrabaho ako, talaga pag sumahod ako, talagang una ko pong binibili mga pagkain po. Tubig, mga dilata po, yan, mga inaano ko. Kasi sabi ni Benjel, kami po ma'am palagi may stock po ng bigas, tubig at dilata. Tama. Ako ganon, sana po talaga may pang-stock kayo. Umasa lang kami sa maliit na sahod tapos mawawala Wala pong may gusto sa atin na mangyari ang martial law pero hindi naman basta-basta gagawin ng presidente yan kasi hindi naman talaga gagawin yan ni Duterte, ni President Duterte kung talagang hindi naging matigas ang mga ulo ng tao. Pero siyempre, iniisip niya rin po ang kapakanan ng ibang tao. Hindi lang po yung matitigas ang ulo. Kung sana po, yung mga matitigas ng ulo ay tuminu po, di sana hindi po mangyayari po yan. So, diba? Diba? Kaya po, kailangan po, diba? Happy New Year din po, Perdes Sikat Rivera. So, nakakalungkot lang po kasi mamaya po, mangyari po nga yan, tapos nag-martial law, tapos, di ba, yung ibang mga tao na walang makain, pumunta sa mga ibang mga mayayaman na bahay, magnakaw, maganon, di magsisimula talaga ng gulo, di ba? So, mahirap po. So, kailangan mag-stock po kayo talaga ng ano po. Diba? Happy New Year din po. Happy New Year din po sa inyong lahat. January 7 na po ngayon. First Friday of the month po. Sa Manila, Miss Alma, pahirap ipatupad nung sumunod kasi matitigas po talaga ulo doon. Kaya nga Kaya, diba, nakita nyo naman at least sa mga probinsya, matitino pa mga tao. Pero sa Manila, ang tigas ng ulo. Ang dami po. Quezon City, lahat sa Manila po, makikita mo. Bidyoke, inuman sa kalye-kalye, Tagayan. Ang dami po. Daig pang maaga pang masipag. Dami-dami po. O, diba? Naglag na. Naglag na ba ako? Ako ba ang naglalag? First Friday po. Ako ba naglag? Okay, ang sawa ko po. Oo nga po Opo, matitigas po talaga ulo. Yan. Ang dami na po, kahit po yung marami. Bakit ikaw laglag? Sa mga tao, takot ang...
Ah, net mo. Kala ko sa akin. Babe, can you make me coffee too, please? Please. Yan. Si Che, busy po si Che. Dami matigas ang ulo Opo, madami matigas ang ulo. Ano sabi? Asawa ko lockdown sa Batangas. Matigas kasi ulo. Ayaw pa vaccine yun. Di makauwi. Di naman basta-basta makakapag-declare martial law ngayon. May upper at lower house at pag dinasola ni Duterte ang desisyon. Nabasa niyo po ang sinabi ni Maid. Basahin niyo po yung sinabi ni Maid. Kaya kung ano, ba? Pero kung sakasakali man na gano'n, dapat po nakahanda po kayo palagi. Dapat po mag-stock na po kayo ng ano. Dami pong tigas ng ulo. Tagalog na po. Di pa kaintindi. That's fine. I'm just gonna finish that. Ba? Hanap ngayon. Tama. Yung basahin niyo po yung sinabi ni Elisa. Pero kung magkakaroon nga ng desisyon lahat nga na ano, at magkaroon nga po talaga, dapat po handa na po kayong lahat. Ibig ko sabihin, dapat po may mga pagkain na po kayo. Pero kasi ang possibility na rate ng ano, yung rate kasi ng Pilipinas masyadong mataas Pagkatitingnan mo yun dun sa case ng ano po, sa COVID, mataas po Mataas, binabasa ko po dun sa WHO organization po. Taas ang Pilipinas matibay ngayon. Kaya nga po So, kaya wag na po kayong matakot. Kaya wag matakot, basta laging handa. Opo, magdasal na lang po kayo, mag-inhale, exhale na lang po kayo palagi. Di ba? Buksan niyo lang po yung bintana ninyo kung hindi na po kayo makakalabas ng pintuan. Ganon, sumilid na lang po kayo sa bintana at ibig sabihin, ngumiti na lang po kayo. Diba? Pero dasal lang po, magdasal lang po tayo, wag po kayo mai-stress. Diba? Kasi tatanda lang po kayo kung mai-stress kayo. Kayo nga, buti nga kayo, napakaswerte ninyo kasi kasama ninyo po yung ano nyo, ang mga mahal nyo sa buhay, kasama niyo yung mga anak nyo, nakikita ninyo, di ba? Nakakalaro ninyo, nakakausap ninyo. Kami ng asawa ko, wala. Nga kami parehong dalawa. Di ba? Kaming dalawa nga lang, nagkakasawa na kaming dalawa di ba? Kaya po, asawa ko lagi nanonood TV, ako lagi di ba? Papasok na siya sa Monday, mas malungkot po sa akin. Sa Monday po, home alone na po ako, wala na po akong kasama sa Monday. Di ba? Yung mga anak ko may mga trabaho po sa US, yung mga anak ni Kela may trabaho din sa US. Kaya sa Lunes po ay talagang malulungkot po ako dahil first time po na magtatrabaho na po ang asawa ko at first time ko na hindi ko makakasama ang asawa ko sa Lunes. Di ba? Ako po talaga sanay po ako sa bahay. Nasanay na po ako magmula po ng nag-start ang pandemic, nasanay na po ako sa loob ng bahay. Hindi po talaga ako lumalabas. Sa Korea nga, alam nyo ba, nakatira kami sa military base, 'di ba? Pagka lumabas ka po sa pinakalabas-labas talaga ng gate sa military, ibig ko sabihin, hindi talaga ako lumalabas. Pag lumabas ako sa bahay, doon lang po sa bakuran namin, tsaka doon lang po sa ikot ng base po. Doon lang po. Hindi po ako lumalabas. Dito naman po, lumalabas ako, mas madalas ako lumalabas pagka nagpapabalik-bayang box po ako. Pagka namimili po ako ng ilalagay ko pong laman sa balikbayang box. Pero hindi po ako palagi, hindi kami talaga, nakita nyo naman, di ba? Nagbakasyon ng asawa ko. November 22, nagbakasyon ng asawa ko. Hanggang ngayon po, papasok na lang siya ng Lunes, may pinuntahan ba kami? May pinasyalan ba kami? Ang madalas nyo po nakikita sa akin, sa amin, Taipei 101, Carrefour, Costco, PX Mart, 7-Eleven, di ba? Yun lang po, wala akong ibang pinuntahan po. Ay, hindi naman ako binjel. Ako, mula bata talaga, sanay ako nasa labas. Kumbaga, tawag sa akin ng nanay ko. Minsan sinasabi nga ng nanay ko, tatali niya na yung mga dalawang paa ko. Talaga po, lakwatsera na po ko. Talagang gusto ko po laging nasa labas nung pa. Maliit pa po ako, dalaga pa ako. Talagang gusto ko po.
na nasa labas po ako. Ako naman, Lenny, pag lumalabas naman ako sa Pilipinas, ay hindi naman ako nakikipagchismisan. Ayoko kasi yun eh. Magkwentuhan tayo, pero ayoko pagkwentuhan yung ibang buhay ng tao eh. Gusto ko talaga nandito lang ako talaga. Pero sa Lunes talagang nakakalungkot kasi nga po, di ba? Ako po sanay. So magmula nung nalipat kami dito sa Taiwan, talaga pong ibig sabihin, talagang hindi rin po ako gano'n lumalabas. 'Di ba? Hindi po. Na wala talagang hindi na po talaga, hindi na talaga. Ngayon hindi po kami nagkikita ni Che. Si Che busy po. Aalis pa lang po yung amo ni Che sa 10 yata. Ewan ko kung nanonood si Che. Tapos, ewan ko kung lumabas na din yung result ng PCR test ng amo ni Che. So, pag lumabas po yun na okay naman po, pwede na po si Che dito. Pero pag hindi pa po pwede si Che na Shout out po kay Rosalie Rojas. Baka busy ako bukas, may tira-tira pa ako dito yung spaghetti birthday ng anak ko. Happy birthday po sa anak ni Lenny po. Batiin niyo po yung anak ni Lenny. Happy birthday niya po bukas. Happy birthday po sa anak po ni Lenny. Yan. Happy birthday po sa anak ni Lenny. Hanggang nakapangasawa po ko. Hello, good afternoon po, Miss Alma. Good afternoon din po sa inyong lahat. Happy birthday sa, ano pangalan, Ningle? Ano pangalan niya? Ko na nabasa. Happy birthday po. Happy birthday. Si Lenny po ay isa sa mga masugid ko pong mga nagko-comment. Tapos, lately nakikita ko nauuna nagko-comment po sa, kanina may in-upload po kong video sa channel ko po. Yung sinamahan ko po yung asawa ko magtapon ng basura sa baba. Diba? So, First time ko pong sumama sa kanya talaga sa basurahan, pero hindi po ako nakapunta doon. Ngayong araw ko lang po nakita na doon po talaga yung tapunan sa basura. Hindi po ako nagsisinungaling. First time ko pong bumaba doon sa tapunan ng basura namin. Diba? So, yun na para makikan. So, ibig ko sabihin, si Lenny yata unang doon, diba? Parang nagalit yung babae doon, Miss Alma. Oo, nagalit siya kasi nga, hindi naman namin alam kung saan itatapon yung bote. Kaya, di ba, nilagay ng asawa ko doon sa gilid. Dahil hindi niya alam, ayaw niya isama sa mga plastic. Yun. Hindi naman namin alam kung ano sinasabi niya, di ba? Mali ba namin? So, nung tinuro niya na yung kung saan yung tapunan ng bote, doon sinabi ko sa asawa ko, tinuro ko lang sa asawa ko. Kasi kanina pa niya ako kinakalabit o yung basurahan na kulay pula, wag daw namin, parang sinasabi niya sa amin na wag namin lagyan. Ilagay daw namin doon sa pinaka-green. Mali ba namin, di ba? Kasi usually doon talaga daw niya nilalagay, sabi ng asawa ko nung sinabi ko na umakyat kami dito. Sa kanya yung babae nga. Yun. Yung unang comment po ata si Ate Lenny, sunod po asawa ko si Carbin po. Oo, si Lenny yata ang unang nag-comment doon sa video na yon. Si Lenny, sister, ang daldal, mabilis magsalita, di ko pa maintindihan. Si Lenny yan, lagi mauna yan, dibise yan. Oo, alam ko, si Lenny nga, si Lenny ang naunang nag-comment kahit nung mga nakaraang mga si Lenny po. Pero happy birthday po sa anak po ni Lenny. At masugid ko po si Lenny. So ngayon po, Lenny, bibigyan ko ang anak mo ng 1K. Happy birthday sa anak mo. Na, kailangan ilam lang ako kasi nga,
Mainit. Ay, bongga, di ba? So, alam ko, kasi nakikita ko po si Lenny. Nakikita ko po si Lenny. Pero Lenny, sa susunod, pwedeng pakibago mo naman ang comment mo. Kasi at yun na lang ang comment mo sa sa YouTube. Pwede namang ibahin mo ang comment. Di ba? Na po. Kasi, nagbabasa ako ng comment kanina. Nung pagka-upload ko ng video, may nag-comment na nga si Lenny. Natatawa lang ako. Natatawa lang ako sa mga comment po Kagaya ng pinag-usapan natin kahapon, kahit saan yan, si Lenny ma'am, madaldal, mabait naman yan diba? Na po. Kaya nga, oo nga Lenny, iba-iba nga ang comment mo, pero nga diba sabi ko kahapon, wag naman kayo mag-comment ng, akala ko tuloy, marami nagko-comment sa akin, diba? So, kasi nung last time, sabi ko, wow, ang daming comment. 129 ang comment. Tapos, nung binasa ko lahat ng comment, napakarami nung isang tao. Kasi ang comment pala niya is 6. Tapos, yung isa, 5. Kaya naman pala naging 100. Di ba? So sana, kumbaga, kung magko-comment po tayo, mag-comment na lang po tayo ng isang mahabang comment na lang. Yung wag na lang yung dalawang comment lang ko di ba? Buuin mo na lang yung comment kasi nagulat kasi ako sabi ko, bakit ang daming comment? Natutuwa naman ako. Pero nung binilang ko yung comment talaga, madami pala, ilang tao pa lang nag-comment. Ang dami pa na niyang comment. So, hindi ko na babanggitin kung sino yung mga taong yun Ayoko na pong banggitin kasi isa lang pong comment ko sa upload mo po Kasi natatawa lang ako Kasi to be honest, minsan ako din po. Si Che, kung mag-comment yan minsan, 4, 5. Yan, andyan na po si Che. Di ba? 5. Tinaririnig yun sa taas. Talagang walang katapusan to sa taas namin. Siguro, aalis na lang po kami lahat-lahat. Yung pag-renovate dito, pag ginagawa dito sa taas na to, hindi pa rin talaga matatapos. Dapat po ba isang comment lang? Hindi naman po. Pero wag naman po kayo mag-comment ng 5, 6, 6. Diba? Kasi, binibilang ko po kasi kung ilan po yung nagko-comment Diba? Kumbaga, binibilang ko po. Ganito? Give one, Anong sabi ni Lenny? Give 1K Miss Alma. Give 1K Miss Alma sana ko. Thank you. Thank you po. Pasensya na sa mga guys. Late na kanood Panoorin ko na lang uli mamaya. Okay lang yan, Che. Shout out po kay Michelle Atuan Kalawad po. Kaya nga, dapat isa, 2 lang. Shout out po kay Asnila Costales po. Yan. Ibig ko sabihin, baka nga, hindi pa, kung ibig ko sabihin, yung balikbayang box ko po, baka po ma-stock sa Manila. So, baka ma-stock siya sa Manila at hindi po siya ma-deliver sa kapatid ko po at baka hindi rin po makalabas ang, kaya nga, pag na-stock po yung balikbayang box ko, hindi po yun agad-agad na madadala po sa orphanage at hindi rin po makakabili ang pamangking ko ng mga iba pa pong mga gatas, mga diaper na ibibigay sa St. Rita Orphanage. Baka next month pa magawa ng pamangking ko yun kung magkakaroon man po ng martial law. Sir, pero sana, wag naman po sana. Ibig ko sabihin, wag naman po sana para kasi at least mabigay na sa St. Rita Orphanage yung mga idodonate ko, lahat ng sana mapili ako para sa 3 kong anak, ma'am. Saan po? Para saan pipiliin po? Kaya yun po sana yung ko, pero kung ipapatupad ni President Duterte ang martial law, maghihintay na lang po muna. Maghihintay na lang po muna yung donasyon ko na iabot.
Palagi po ako nakaabag po sa iyo, ma'am. Na ano po, keep safe everyone. Hello Apple, shout out po kay Apple Reyes. Yan, so sana po kaya ibig ko sabihin, maraming salamat po. Kahit gatas at diaper lang po. Melanie, si Melanie Agata, salamat po ulit, Miss Alma. Melanie Agata, minsan hindi kita ganong nakikitang nanonood sa live ko. Tapos hindi ko rin pansin kung nanonood ka sa channel ko. Ano sabi? Ako, pag nagre-rewards ng video mo, mate, sa YouTube, minsan napapa-comment nila pag may napansin akong video. Hehe. Diba? Sana mabigyan nyo din po ako. Ngayon po, Lenny, penge pangbigas lang Same tayo, ate. So, diba? Sa mga nagpapa-watch hour din po sa akin, sana po itigil nyo na po yung papapag-watch hour po sa akin. Huwag po ninyong gastusin yung pera ng sinasahod ninyo para ibigay lang po sa tao po. Wag na po, i-stop nyo na po ang pagpapa-watch hour po. Kasi gaya ng sinabi ko po sa inyo, kung may manunood, panunuorin po yan. Panunuorin at panunuorin kung gusto po nilang panuorin. Siguro hindi pa po to yung time ko na ibig ko sabihin, balang araw siguro mapapanood din po nila yan. Pero wag nyo na po sana pong, wag na po kayo magpapa-watch hour. Nakikiusap po ako sa inyo. At kung ang ipapa-watch hour, kung ang manunood lang po ay ang mga dati ko ng subscriber sa YouTube ko, wag na po. Unfair naman po sa inyo yon. 'Di ba? Naka-subscribe na nga sila sa akin, tapos babayaran niyo pa sila para manood lang. Wag na po. Kung magpapa-watch hour po kayo, dapat yung mga kinukuha niyong magpapamanunood po, yung mga baguhan po. Hindi po yung hindi po yung tawag dito, yung nakasubscribe na sa akin. Hindi naman po pala talaga sila nakasubscribe hindi naman talaga sila totoo sa akin kung sila pa po yun, di ba? Hindi sila totoo sa akin. Kumbaga, habol lang talaga nila pera. Talagang pera at pera. Hello po, baka po may buy Jessic kayo. Wala po akong buy Jessic po. Ma'am, buy muna, pinapapunta ko sa school. Okay lang po, IB. Sige, mag-iingat ka. Huwag ka magsuot ka ng face mask. Diba? Kasi, kung babayaran nyo lang po yung manunod na dati nakasubscribe na sa akin, wala po. Diba? So, dapat po, ang bayaran nyo po, yung mga talagang hindi nakasubscribe sa akin, at saka talagang hindi, talagang manunood. Baka may mga newbie dyan, Pinay Alma Vlog na po channel ni Mate. Thank you, Mate. Pinalala na ni Mate, napalitan ko na po yung yung sa YouTube ko po, napalitan ko na po, Pinay Alma Vlog na po. Pinalitan ko na Balay nyo, baka tumasa nag-iba si ma'am. Tapos dito po sa page ko po, pinalitan ko na rin, Pinay in Taipei Vlog. Kaso, dapat dun yan sa dun yan dapat sa YouTube channel ko lalagay, Pinay in Taipei Vlog nun. Ang nangyari, napindot ko kagad, pinapalitan ko siya kagabi, hindi ko daw pa pwedeng palitan, 14 days daw. Ma'am, kahit kaunti lang po. Kahit kaunti lang po. Pasensya na po, Melanie, kasi limit lang po ako ngayon, limit. Na si Lenny po, kaya ko po siya binigyan. Kasi nga po, si Lenny po ay masugid ko pong nanonood po yan sa Pero hindi ko pa rin sigurado kung totoong nanonood talaga si Lenny. Kasi, ang comment lang din po sa akin ni Lenny, still watching. Watching na po, ganun po ang comment sa akin ni Lenny palagi. So, hindi ko pa rin po sure. Pero, hindi ko po binigay yung 1K na kay Lenny po, hindi po. Mapupunta po yan sa anak niya po. So, hindi ko po sigurado yon. Naka-quarantine din na po ang pagpapalit ng name sa YouTube. Kaya, Kasi si Lenny, pag nag-comment, still watching, babasahin. Kaya hindi ko pa po alam. Mamamatay na, di nanonood, mamatay na, di nanonood. Yung pera pong binigay ko nyo, pa-birthday ko po dun sa anak ni Lenny.
Hindi ko po binigay para kay Lenny yon. Oy, Lenny, bigay mo yung anak, ay, yung 1K sa anak mo, ha? Bilan mo siya ng Photoseko. May Photoseko pa ba sa atin? Gusto ko yan eh, Photoseko. May Photoseko pa ba sa atin? Ma'am Alma, ako lulubog, lilito, nakakapanood sa iyo. Minsan po kasi busy ako. Walang anuman po, Miss Auring Castro ba yon? Si Miss Auring Castro ba yun sa nagano? Tingnan nyo. Si Miss Auring Castro, naging ano sa akin, naging honest. Ma'am, Alma, ako po lulubog, lilita, nakakapanood sa iyo. Minsan po kasi busy ako, di ba? O, di ba? Honest si Miss Auring. Sana po makatanggap kami dito sa Davao. Yan. Ito. Ako, aminin ko, minsan po nakakapag-blame tapos iniiwan. Yan. Opo, Auring Castro, tita ko po yan. O, di ba? Si Lenny, di ko ma-scam, Miss Alma, narinig ng binigay mo. Meron po Photoseko. O, Photoseko, di ba? Masarap yun eh. Gusto ko yan eh. 6 pesos. Ano, mate? 6 pesos ang ano? Na lang, ang Photoseko. Ang mahal naman ang Photoseko na. Watching din po dito po sa iyo sa Rugan Resort po. O, di ba? Sabi ko sa inyo, dapat pati yung mga nagbablog sa atin na lumalabas po, dapat po ano po sila ha? 7 pesos po dito. Ilang piraso yun? Ilang piraso yun? Dito po 5 pesos lang po ang Photoseko. Ilang piraso? Walang na ano, isang balot na yun, made 10 pieces. Oh, pwede na rin. Kasi dati mura-mura lang ang Photoseko eh. Asawa ko po, alam nyo, walang ginawa kundi lumakad ng lumakad. Alam nyo ba? Wala naman siyang pupuntahan ngayon. Ba? Pagkatapos po namin kanina magtapon po ng basura, nag-ano na po ako, nag-exercise na po ako 30 minutes po. So, ngayon, pagkatapos ko doon, nakita ko yung asawa ko, naglilinis naman doon sa banyo namin. Hello po ma'am, Ma'am Pilar, kamusta po? Happy New Year and Merry Christmas po. Palakad-lakad lang, walang magawa. O, kasi marami na siya nagawa, Lenny. Marami na siya nagawa, pero sinabi ko sa kanya, huwag niyang gagalawin yung vacuum. Kasi ako magbabacuum ngayong araw na to. Hindi siya pwedeng naawa ko sa mga para. Ayun, po. Walang nanonood sa kapatid ko Oh. Kaya ngayon po, sabi ko, wag niyang anin. Kasi nilinis niya na yung banyo eh. Nagkuskus siya sa banyo po eh. So, ako po ang mag-ano sa vacuum. Shout out po sa 37 viewers ko Nandyan po si Ate Rose. Hindi ko po nakikita. Hindi naman sila nagko-comment yung mga kapatid ko eh. Sipag nga din ni Sir, maarte Ano sabi ni Lenny? Sipag nga ni Sir, di maarte kanina dun sa basurahan. Oo, dito sa amin, sa regate ang basura, hindi kukunin basura mo kapag may nakita na bubulok. Baka po. Oo, mate, dito ganun din. Kahit din sa Korea, ganun. Sa Korea, tapos sa US, ganun din. Hihiwalay mo yung bote, hihiwalay mo yung newspaper, hihiwalay mo yung mga kahon, lahat po, lahat, pati mga pagkain, lahat, hiwa-hiwalay. Pagka nilabas mo yung sa harap ng pintuan mo at hindi hiwa-hiwalay, may lalagyan ka ng ticket. Madam, sa asawa ko ni Juby, salamat sa binigay mong tulong sa amin. Binili ko po namin ng kahoy at pako kahapon po. Maraming salamat po. Kaninang umaga, bago ko magsiya-siya, kaninang umaga po, sinulatan pa ako ni kapatid po ni Ivy, si Jubilin. Sinay niya sa akin yung picture ng kahoy. Basta, yung mga binili nilang mga gagamitin po na para dun sa bahay na nasira nila nung bagyong Odette. Maraming salamat, Jubilin, dahil hindi ko din inaisip na i-update mo ko. Kumbaga talagang yung perang binigay ko sa kanya, pinakita niya sa akin kung saan niya ginamit yung pera.
na ano, bumili sila ng kahoy. Ayan, nag-comment pala, asawa pala ni, ano pangalan ng asawa ni Jubilin? Walang ano man po, kuya. Pero matanda ako sa inyo. So, ano na lang, basta, kuya na lang. Pa-shoutout po sa teacher ng anak ko. Shoutout kay Genevieve Permim, sa teacher, teacher pala ng anak ni Rosaline Rosales. Shoutout po sa 32 viewers. Ilang oras na po ako nagla-live. Napakabuti mo po talaga, Ma'am Alma. Walang anuman po yun. Lahat po tayo may mabuting kalooban naman po tayong lahat eh. Lahat naman po tayo mababait. Kaya nga lang po, syempre, yung iba po sa atin ay may mga isang oras na po. Talagang masipag si Sir. Oo nga po. Masipag, kaya nga po, hindi na po ako, ibig ko sabihin, hindi na po ako makapaghintay na pumasok siya sa Lunes. Kahit po nalulungkot ako dahil wala na akong kasama sa Lunes, pero kailangan pumasok na po siya. Kasi lahat po ng trabaho ko dito sa bahay ay inaagaw niya po. Trabaho ko po lahat yun eh. Diba? Maninibago po ako. Lahat po ng ibig sabihin, lahat ng trabaho ko, inagaw niya. Diba? Kaya nga diba sabi ko sa kanya, pag bakasyon, mag-relax ka. Back to work na si Sir sa Monday. Oo, back to work na sa Monday. Pero, hindi pa namin alam kasi nga, medyo maano dito, yung Omicron din dito sa Taiwan, medyo mataas po ang case namin kasi kahapon, ilan din ang nag-positive na local po, mga domestic. So, depende pa po. Wala pa pong inaano dito sa amin sa Taiwan kung mag-alert 3 kami. Kaya lang nakakaano lang, di ba? Nakapagbakasyon ka po sa gawaing bahay, Miss Alma. Hindi rin. Konti lang. Lalo na akin. Ano to? Sana all inaagaw ang gawain. Ano to? Sana all inaagaw. Sa to yan po, ma'am, marami daw po. Oo, che. Nakaano na dun sa, dun sa airport. Dun, hindi ka pwedeng pumasok dun. Kung pupunta ka dun, huwag kang pupunta dun, che. Solo ulit sa bahay si ma'am. Opo, solo po ulit ako sa Lunes. Magmula po Lunes hanggang Friday po yun. Bali po, may training siya. Pero ibig ko sabihin, pag nag-ano po siya, pag nag-alert 3 po dito, hindi po, wala pong pasok ang asawa ko. Diba? Na ano po, mga agaw asawa mo. Kaya nga, Lenny, talaga, kaya hindi po talaga kami pwedeng magano kahit sa hugasan nga lang ng plato eh. Paghugas nga lang ng plato, 'di ba? Nag-aagawan kami. 'Di ba? Pag nandito si Che, pero kasi binigyan ko kasi ng si Che ng tip eh. Sabi ko kay Che, pag hindi mo inugasan yung agad-agad yung nasa lababo, Che, huhugasan. Pag nakita ni Kela na tumaan sa kusina, huhugasan niya yan. Talagang naghuhugas siya na habang off niya po sa work. Opo. Ganun naman po talaga yung asawa ko eh. O, tinan niyo yung ko. Wala na. Tignan niyo. Nakakatawa. O, diba? Ginagawa niya ang trabaho ko. O, diba? Nakita niyo? Nawala na. Ganun po, ganun. Alam ko, ma'am, madami, nasira. Nasira na yung sombrero ko. Late ako, madam, duty kasi ako sa barangay hall. Wala po. Okay lang po yun, Jocelyn. Walang problema.
Oh, sana all masipag ang asawa. Ang asawa ko nakasampung utos na ako di pa din nagagawa. Batuhin mo ng kaldero, Abi Godoy. Pagka ganon, batuhin mo na ng kaldero. Nasira ng sombrero. Kaya nga eh. Diba? Nalipad ng hangin sombrero ni ma'am. Kaya nga. Pero ibig ko sabihin, Abi Godoy, pagka nakasampu ka na at naka-15 utos ka na sa asawa mo, ipaliparin mo na yung kaldero para ano. Diba? Siguro sabi ng ng page na daw. Ang ganda ng payo, batuhin niyo daw. O, di ba? Batuhin. Kasi pag hindi mo binato, hindi yan tatayo. O, di ba? Pag binato mo, edi tatayo siya o iilag siya. Kaldero ha, bukol ulo. Malapit ko nang gawin yan, ma'am, di ba? Kasi hindi talaga tatayo. Ako Pero ako naman, at least hindi ako nahihirapan mag-utos sa asawa ko. Di ba? Hindi ako nahihirapan mag-utos. Kasi sinabi ko sa kanya na, babe, ganon. Hindi naman ako nahihirapan. Tapos lalong-lalong, hindi ako nahihirapan sa asawa ko pag inutusan ko siya sa labas. Talaga pupunta ng PX Mart, ng Costco, na mga, basta, hindi ako nahihirapan sa kanya. Gustong-gusto niya yon, yung lalabas siya. Kahit ilang babalik siya, nakabili na siya, tapos utusan ko uli. Gustong-gusto ng asawa ko yun. Ganon. Talagang ganon na ganon talaga siya. Na kung ang asawa nyo adik sa ML, na ako di ko mautusan talaga. Ang gawin mo naman, Rhea, kung hindi mo mautusan dahil sa kakalaro at ka-addict niya sa ML, gawin mo, basagin mo yung cellphone. Diba? Sa swerte ka sa asawa kasi hindi na ako ako, swerte ko sa asawa ko kasi hindi na ako nag-asawa. Diba? Kung Rhea naman, yung yung asawa mo ay addict sa ML, ang gawin mo, basagin mo yung cellphone. Talaga, ako ganun. Ang ganda ng payo ni ma'am. Talaga po, sundin niyo po yung payo ko kasi pag hindi niyo binasag yung cellphone na yan, hindi po siya titigil sa ML. Diba? Na po. Dapat, bago siya mag-ML, tulungan ka muna maglinis ng bahay, tulungan ka muna sa sa gagawin. Tapos, pag natapos na siya, di tsaka siya mag-ML. Diba? Ayos yung payo ni ma'am. Talaga po, talaga diba? Ayan, nakita nyo na naman, naglakad na naman siya. Naglakad na naman siya, diba? O kaya nga, Jennifer, huwag ka na mag-asawa. Huwag ka na mag-asawa kasi, mamaya sumakit lang ang ulo mo, diba? Asawa ko po busy. Sa mga kalapatihan niya. Sa kalapati naman. Gawin mo sa mga kalapati, pakawalan mo lahat. Diba? Lahat ng kalapati ng asawa mo, pakawalan mo lahat. Set it free. Fly. Asawa ko po, tusan ko po, ma'am, hindi tumayo na ako. Usapin mo, turuan ko nagbalik kaya yung kalapati. Hindi na yung babalik. Basta pagkakalapatihan naman po, ibig ko sabihin, hindi na siya makakalabas pagka may kalapati siya. So, yung kalapati nyo po, dadalhin nyo na po sa loob ng bahay. Pagka po nag-martial law po sa Pilipinas, yung may mga alaga pong hayop, dapat ipasok nyo na po, gawan nyo na po ng kulungan sa loob ng bahay, ipasok niya na po sa yung kulungan. Kasi hindi na po siya doon. Pagtingin sa kulungan. Ma'am, di ko po kayang nagbalik na si Miss ginagawa ko, nakita ko andun kalapati, tinapong ko na yun. Yun. Hindi niya na makikita yun pagka bumalik na ng Mamimiss niya na kasi maglinis ng bahay. Kaya ganyan po ang asawa ko. Asawa ko naman, hindi ganong kumikilo sa bahay, pero kapag inutusan, tatayo agad yun. Di ba? Ganon sa akin din, mate. Ganon din sa akin. Di ba? Mamimiss niya kasi maglinis ng bahay. Lenny.
Ako naman, pag pumupunta naman ako sa office ni asawa ko, naglilinis ako doon. Naglilinis talaga ako doon na ano. Asawa ko, manok lang ang alaga pero di nagsasabong. Yung mga may asawa po, may panabong na manok, pwede pong pang-ulam. Pwede. Lalo na po ngayon na pagka talagang nag-announce si Duterte, lahat ng mga panabong nyo pong mga manok, maluluto nyo po yan. Kasi nga po, kawawa naman po yung mga anak ninyo. Diba? Kawawa naman anak ninyo pag wala po kayong iniulam. So, hindi nyo na po magagamit yung mga panabong ninyo dahil po bawal lang magsabaw, bawal lang magsugal. Buti pa asawa ko, puro woke lang talaga. O, diba? Oo nga, ayun o, tanong. Hindi kasi kami makalabas. Kasi nga, malamig sa labas. Tapos, ayoko po kasing lumalabas talaga. Hindi kami lalabas eh. Tama po pag may itlog na adobo, may adobo mang palagi. O, diba? O. Pero maya-maya, try namin lumabas kasi yung tubig nga namin, diba? Yung pinapampakulo ng tubig namin, medyo mauubos na po. So, babalik po kami sa sa tawag dito, babalik kami sa Costco kung meron ng stock. Kasi nung pumunta po kami, walang stock. Mate, baka nagpaparamdam na si Sir, Oo nga Stop na po. Yun, wala na. So, Lenny, mamaya na lang. Mamaya ko na lang gagawin yun sa'yo, Lenny. At ibig ko sabihin, may GCash ka naman. Sa'yo naman pangalan yung GCash mo. So, mamaya ko na dahil yun. Tapos, sa mga kapatid ko po na hindi po nanonood, okay, Miss Alma, thank you po. Sa kapatid ko, hindi naman sila, nandiyan ba yung mga kapatid ko? Sino nakapansin sa kapatid ko? May napansin ba kayong Rosario Villanueva, Erica Gesmundo, sino pa? Villanueva Niña, mga busy siguro silang lahat na nagpo-promo po. Yan. Okay, Miss Alma, thank you po. Yan po. O, tingnan niyo yung sombrero ko talaga. Ba? Parang wala, Lenny. O, Rosario Villanueva, kahit yung pamangking ko, no, si Jamie Rivera, wala din. Wala din si Erica Gesmundo, wala din, di ba? Wala sila. Mga busy siguro sila. Kanina po, si Rosario Villanueva andito. Hindi ko po napansin si Rosario Villanueva kanina. Kasi wala naman siyang hindi siya nag-comment. Pag hindi po kayo nag-comment, hindi ko po alam kung nanonood po kayo o hindi. So kung nanonood po kayo, silent ko po kayo nanonood, dapat nagko-comment po kayo, nag-hello po sana kayo, kamusta na po, di ba? Pwede na po kahit hindi na po kayo sumali sa kwentuhan, pwede doon. Pero mga busy po sila, ma'am, kaya nga po busy nga po sila talaga. Yan. So, yan. Hello, nagpunta ata Baguio sila sa Ay, ma'am, andito na ako. Yan. Silent reader daw yung iba Hello po, gandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo, Arlene Baltasar. So, ngayon po, at tayo po ay magsiya-siya na po. Tapos na po ang aking panenermon na naman. Hindi naman po ako nagnermon. Kumbaga, nagsasabi lang po ako ng ano po sa inyo. At sana po ay maging aral po na sa susunod po, kahit wala pong emergency, kahit wala pong pandemic, sana po ay matuto po tayong mag-stock ng pagkain po. Hindi lang po, wag na po tayong bili ng bili kung hindi po natin kailangan. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood na po ng videong in-upload ko sa channel ko. Maraming pong salamat sa inyo, sa lahat ng mga nag-like at mga nag-share po ng video na yon. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga baguhang kong subscriber. Maraming pong salamat sa inyo. So sana po sa susunod at paayos na po lahat. Sana po may mga GCash na po kayo. At yan. Ano pa? Manood po ako, ma'am. Maya panoorin ko, sabi ni Che. Maraming salamat po at dito po sa page ko, maraming salamat din po sa lahat po na nag-like, sa lahat po na nakapalo dito. Wala pa po akong update sa inyo kung ikikip ko tong page na to o i-delete ko na siya.
Wala pa po. Pinag-iisipan ko pa po ng talagang maigi. Pero, patatin na natin. Di ba? Doon naman po sa ano ko, sa pag-donate ko ng tag dito, sa St. Tita Orphanage, hindi ko alam kung kailan madadala dahil nga po, magla-lockdown ng Pilipinas, lahat, baka magkaroon pa ng martial law, baka maano yung aking donasyon. So, hindi pa yun, ingat din po kayong lahat. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood ng live ko ngayong araw na to. Mula umpisa hanggang pagtapos nitong live na to. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng 30 viewers ko po. Mag-iingat po tayong lahat at sana po ay mag-stock din po kayo ng mga pagkain ninyo. At YouTube naman after this. Maraming salamat po at sa susunod po, malapit na po tayong tandaan po ninyo sa YouTube na po ako magpaparapol at magpapagames. So sana po ay friend ko na rin po kayo sa FB account ko at sana po ay may mga Gcash na rin po kayo. Hindi na po ako ganong magpapalaro dito sa page na to. Hindi na po. So kung magla-live po ako, ganito na lang po, ganto na yan. Siya na po at mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. See ya. Ayaw. Na-stop. Ayaw Yan. Maraming salamat po. See ya.